Magandang gabi bago ka matulog. Sigurado ka bang naka-off ang TV mo? Sa panahon ngayon, ang ating mga gamit ay nagiging smart na. Smart lights, smart fridge, at itong smart TV na nasa harap mo. Sabi nila, ang teknolohiya ay narito para pasimplehin ang buhay natin. Pero, naitanong mo ba kung bakit kailangan ng TV mo ng camera at microphone? Sino ang nakikinig? Sino ang nanonood sa iyo habang natutulog ka sa dilim? Ako si Mang Hector. Maupo ka muna, ibaba mo ang volume. Dahil baka ang naririnig mong ingay ay hindi galing sa palabas, kundi sa loob mismo ng screen. Pakinggan mo ang kwento ng Smart TV sa Silid Tulugan. Si Paulo ay isang lalaking mahilig sa gadgets. Nang makakita siya ng isang 65-inch Smart TV sa isang surplus shop sa Quiapo na may napakababang presyo, hindi na siya nag-atubili. Limited edition daw ito, sabi ng tindero, na laging nakasuot ng sunglasses kahit madilim sa loob ng shop. Pag-uwi sa bahay, agad itong kinabit ni Paulo sa kanyang kwarto. Tapat na tapat sa kanyang kama. Ang ganda ng display, napakalinaw, parang totoo ang bawat kulay. Pero may isang feature ang TV na wala sa manual, ang observation mode. Isang gabi habang nanonood si Paulo, biglang nag-flicker ang screen at lumabas ang isang live feed mula sa camera ng TV. Nakita ni Paulo ang sarili niya na nakahiga sa kama. Pero sa screen, may nakita siyang kakaiba. Sa tabi niya, sa ilalim ng kumot, ay may isang umbok na hugis tao. Lumingon si Paulo sa kanyang tabi. Wala namang tao, patag ang kumot. Pero pagtingin niya sa TV, ang umbok ay dahan-dahang gumagalaw, papalapit sa kanyang leeg. Prank lang to, bulong ni Paulo. Inisip niya na baka nahack ang TV niya o kaya ay may augmented reality app na naka-install. Sinubukan niyang i-off ang TV gamit ang remote, pero hindi ito namamatay. Sinubukan niyang hugutin ng saksakan, pero laking gulat niya. Ang kordon ay wala sa saksakan, pero ang screen ay nananatiling maliwanag. Biglang nagbago ang imahe sa TV. Hindi na ang kwarto niya ang nakikita, kundi isang madilim na hallway na tila walang katapusan. Sa dulo ng hallway, may isang matandang babae na nakatalikod. Sa bawat pag-flicker ng screen, lumalapit ang babae. Static. Flicker. Nasa gitna na siya ng hallway. Static. Flicker. Nasa harap na siya ng screen. Tila ba tinitingnan niya si Paulo mula sa loob ng baso. Gusto mo bang manood? Bulong ng TV. Hindi ito boses mula sa speaker, kundi boses na parang galing sa ilalim ng tubig. Biglang nag-flash sa screen ang lahat ng search history ni Paulo. Ang kanyang mga sikreto, ang kanyang mga kinatatakutan, lahat ay nakalantad. At ang mas nakakatakot, nakita ni Paulo ang sarili niyang future recording. Sa screen, nakita niya ang sarili niyang nakahandusay sa sahig ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay naging puting pixels na lamang. Ang babae sa screen ay dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay palabas ng TV. Ang kamay ay hindi gawa sa laman, kundi sa mga kable at kumikislap na kuryente. Ang bintana ay tila naging solidong pader. Ang buong kwarto niya ay dahan-dahang nagiging pixelated. Ang mga kulay ng paligid ay nagiging asul at berde, katulad ng liwanag ng TV. You are part of the network now, Paulo.
sabi ng announcer sa TV. Naramdaman ni Paulo ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay dahan-dahang nagiging maliliit na squares. Ang kanyang boses ay naging tunog ng static. Hanggang sa ang buong pagkatao niya ay nahigop ng lens ng kamera. Kinabukasan, ang TV ay muling nasa surplus shop sa Quiapo. Ang tindero ay may bagong customer, isang dalagang naghahanap ng murang TV para sa kanyang bagong kondo. Mura na to, iha, sabi ng tindero. Matalino ang TV na to. Alam niya kung ano ang gusto mong panoorin bago mo pa man malaman. Nang buksan ng dalaga ang TV sa kanyang kondo, nakita niya ang isang bagong screensaver. Isang lalaking nakatingin sa kanya nang may matinding takot. Ang mga kamay ay nakadikit sa screen na tila gustong lumabas. Ang lalaking iyon ay si Paulo. Pero para sa dalaga, ang ganda lang ng graphics. Napaka-realistic. Masyadong matalino ang TV. Kaya ikaw, bago ka pumikit, tingnan mo ang standby light ng TV mo. Kung ito ay kumukurap-kurap ng parang tibok ng puso, huwag mo na itong titigan. Dahil baka sa susunod na pagbukas mo, ikaw na ang bida sa huling episode.